Meron pa bang maniniwala? Lalo na yung attorney nila na Levy Valicod. Nakita ko ho ito mga bossing. Senadora Miriam Defensor Santiago na magsampa ng kasong disbarment o kaso ng pagtanggal sa lisensya ni Atty. Levito Baligod. Yan ho yung attorney na kasama ho nung 18 na 18 ex-marine daw ho, na hindi naman daw lahat ex-marine at yung iba doon may mga dishonor. Kaya natanggal na si Bak. Diba? Pakinggan nyo ho. Pinag-aaralan na raw ni Senadora Miriam Defensor Santiago na magsampa ng kasong disbarment o kaso ng pagtanggal sa lisensya ni Atty. Levito Baligod. Yan ay matapos naman aminin ni Baligod na siya ang gumawa ng listahan ng mga natransaksyon naman ng dati niyang kliyente na si Ben Urluy. Nakita nyo. May mga ganitong balita ho patungkol dito sa attorney na ito, mga kababayan. Lumabas sa umano'y Louis List ang pangalan ni Santiago. Maring itinanggi ng senadora na sangkot siya sa pork barrel scam. Una namang sinabi ng kasalukuyang abogado ni Louis na si Atty. Raji Mendoza na hindi sa kanyang kliyente nagmula ang listahan na yun. Itinanggi naman ni Baligod na kasama sa listahan niya si Santiago. Anak ng tinapa. Tapos pagtitiwalaan yung mga DDS. Nako, bakit hindi natin pinag-uusapan yung 18 Marines? Actually, gustong-gusto ho namin pag-usapan. Bakit? Dahil madaming butas. At kitang-kita ng mamamayang Pilipino kung paano lang mga nanggogoyo itong mga ito. Marami daw siyang isinapublikong listahan ng mga sangkot sa scam. Yung ginawa kong listahan Yung ginawa kong listahan ay hindi pa napapublish at yan ay nandun sa Department of Justice. Yung sinabit ko na parang letter complaint sa Department of Justice ay wala akong maalala na pangalan po niya doon. Sabi ni Madam Chris Rose, hilig nilang gumawa ng drama. Kasi wala na ho silang ibang pambala. Ubus na ho, mga kababayan. Sa tagal nilang sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos, wala nang mga maisip ho. No? Eto pa, may isa pa akong papakita sa inyo. Si Baligod ho din to. Baligod din ho, mga kababayan. Tingnan nyo ho, no? Bata pala ni Digong. Kaya naman pala gumaganong-ganon. Itong si attorney ay bata pala ni dating Pangulong Duterte. Simulat sa pool pa lang ho, alam na natin yung kilusan at galawan ho ng mga DDS Di ba? Dahil gusto po nila sa pangunguna ng dating Pangulo, gusto nilang maagaw ang poder ng pagiging presidente kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano-ano ng mga paninira ang ginawa niya. So, ibig sabihin lang ho, mga bossing, etong mga 18 Marines kasama nitong lawyer na ito ay dugtong lang po doon sa mga mautog-mautog rally nila. Kasi 'di ba yung mautog nila, mga bossing? Inumpisahan ho yan sa Davao. At ang nag-umpisa si dating Pangulong Duterte. At ang unang sinigaw doon ni dating Pangulong Duterte, may bangag daw tayong presidente. Na wala naman pong napatunayan. At kinalaunan, kinabukasan, binawi niya. Hawak yung pisking ganon. Ay, wala po ako sinabi na adik si Marcos. Patayin ako niyan. Sa mga sumusunod na mga mautog nila, unti-unting nawawala po yung mga sumusuporta at sumasama. Bakit? Halatang ang lakaran nitong mga ito, puro fake news lang ho. Diba? So ito, dumating, nawala na yung mautog kasi nga yung leader ng mautog, ayun, nandoon na sa The Hague. Pagkatapos nun, ano naman yung mga sumunod? Meron naman pong mga ganito, meron mga Orly Gutesa. Sumunod, hindi na po nagpakita sila Orly Gutesa o si Orly Gutesa. Ang sumunod naman po, eto namang mga ito. Mga kababayan, puro butas naman po yung mga pinag-post. Diba? Alaga pala ng dating Pangulong Duterte. Pero, syempre ho, mga kababayan, dahil paninira lang yung mga ipinapakalat nila, ngayon, sinagot sila ng dating senador na si Antonio Trillanes, mga bossing. Sinagot sila.
hindi pinalagpas yung mga gawa-gawa at imbento nila. Ano po sabi dito ng dating Senador Antonio Trillanes? Maghahain ng cyber libel laban kay Baligod, Defensor, at kay Jason Sa at 18 dating marino. No? Sa sinasabi at pinapakalat nila 2 million ICC funding claims. Yari kayo. Baka mas mauna pa kayo, no? Na makulong. O baka magkawalaan na naman kayo, ha? Baka magpulasan kayo, ha? Hindi na naman kayo makita. Baka po mas mauna pa itong makulong mga bossing kanino? O doon sa mga flood control. 'Di ba? O, eto. Ano sabi ng dating senador? Hahabulin ko kayo. Hahabulin ko kayo. Former Senator Antonio Trillanes Deport is preparing to file cyber libel charges against lawyer Levi Baligod. Former lawmaker Mike Defensor. Alam niyo naman po si Mike Defensor, kaya naman po naggagaganyan yan mga bossing eh. Dahil Dahil doon sa mga kwari-kwari niya. Di ba? Tingin niya siya na yung mga susunod. Defensor, broadcaster, Jason Sa na naman. Nantucha talaga si 2x2. Alam niyo po ibig sabihin ng 2x2? 2x2. 2 ngipin sa taas, 2 ngipin sa baba. Si Boss Ngalbo. Ayan na naman, sama na naman po doon sa makakasuhan ng libel. At 18 former members ng Philippine Marines over allegation that he funded the International Criminal Court investigation into former President Rodrigo Duterte. Anak ng tokwa. Saan na makukuha? O saan naman manggagaling yung ganung kalaking pera? The legal action comes after Baligod presented an affidavit during a press conference at Club Filipino where the former soldier claimed that 2 million allegedly sourced from Trillanes and former Congressman Saldico was used to finance the ICC probe. Saan na makukuha ng ganyang kalaking pera si Antonio Trillanes Deport, mga bossing? O, di ba? Halata lang ho na itong mga inilalabas nila at ipinapakita nila ay para i-discredit lang po yung tao. Siguradong may bayad ang mga alleged Marines na yan. Ako ho, yun din ang iniisip ko eh. No? Ako din po, yun ang tumatakbo sa isip ko eh. Na nabayaran yung mga yan eh. No? Di ba? Kaso ho, ang problema, baka mamaya sa mga susunod na araw o panahon, bigla hong maging alagotesa yung mga yan. Baka bigla ho, mga magsiwalaan po yung mga yan, mga bossing. Di ba?